Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Maggie Accessories ay mag-tutorial tayo kung paano gumawa ng bracelet na ito. So yan, kung makikita nyo, dalawang kulay po yung ginawa ko na bracelet. So isang red at saka isang pink. So ang ginamit ko dito na kulay ay yung pink dito sa ating 15O at saka sa ating bicon ay kulay pink tin. And then itong ating crystal na pearl ay kulay purple po siya. And then itong isa ay yung red ay nagamit ako ng crystal pearl na kulay red. At saka yung ating bicon na kulay blue. And then yung ating sea beads na 15O matte color na 15O at saka yung ating white color na 11O. So napakaganda ng ating kulay ng ating mga bracelet. At saka itong clasp na ginamit natin ay ito yung nabili natin sa Bidahuli. Kung maalala nyo, nung nag-unboxing ako na order ko sa Bidahuli. So ito na yung ginamit natin na clasp. So ito yung itututorial ko sa inyo kung paano gagawin itong bracelet na ito. Itong tutorial natin guys ay basic lang po ito. So sa mga beginners, kayang-kaya nyo po itong gagawin. Napaka-easy lang po talaga siya. At gagamit tayo ng dalawang karayom dito. So, let's go! I will show you how to make this bracelet. Guys, ito na yung ating bead mat na binili sa isang website at gagamitin na natin. At ito yung plier na nabili natin sa yung nag-unboxing tayo. Okay, mag-start guys, pakita ko muna sa inyo yung dati kong ginagamit na mga plier. So ito po yan siya guys. So kaya ako nagpalit ng plier guys kasi medyo rough na kasi siya dito guys. At lalo na ito kasi ito ang madalas kong ginagamit. Kung mapapansin nyo, gumagamit ako ng jump ring. Nagkakaroon siya ng scratch. So, hindi siya maganda talaga. Kaya, itong isa, bago ko siya nabili guys, kasi halos magkapareho ito sila dito sa Beadsmith na nakuha ko. Kaya gusto ko kasi siya dahil yung kanyang parang, unlike dito sa isa, diba, spring to siya dito. Ay, ito naman ay hindi sa spring. So, tingnan nyo, ang laki ng pinagkaiba nila. So, ito bago pa lang ito, kaya pwede pa ito sa magagamit. Yung mga materials na ating gagamitin sa paggawa ng bracelet, so kailangan natin ng plier, yung ating clasp. Itong clasp na nabili natin guys, nung nabili, kasama ito sa aking in-order. At saka itong jump ring din. Size 4 po na jump ring ang gagamitin natin. At ang ating beads, ito yung beads natin ay yung kulay na Miyuki ito. White mated ang kanyang kulay. At saka itong ating 15O sea beads, matte black ang gagamitin natin. At meron tayong glass pearl dito. So red na naman yung gagamitin natin sa paggawa ng bracelet. So maganda itong pearl na nabili natin guys kasi glass ano siya, yung transparent siya na pearl. And then of course kailangan din natin ng bicon. Size 4 po ito yung na bicon ang gagamitin ko. Yung pearl dito natin na gagamitin guys ay size 6 po ito. Saka itong ating wildfire na red din ang gagamitin natin. And of course itong ating thread sap. So magagamit na natin ito guys. Makikita nyo mamaya kung ano ang purpose nito sa paggamit natin. Papakita ko rin sa inyo yan. So yan lang ang mga materials natin at umpisahan na natin yung pag-tutorial sa inyo kung paano gumawa ng bracelet. So para ito sa mga beginners guys na gustong-gustong gumawa ng sarili nyong business or sarili nyong beads or pang personal na beads ninyo. So para po sa inyo itong aking tutorial. So nakalimutan natin sabihin sa inyo kanina, kailangan pala natin ng dalawang needle. Yan, nilagay ko na yung aking wildfire. So, siguro ito ay mga mahaba yung kailangan natin na wildfire. Lang ako ng 8 11O beads. 3, 4, 5, 6, 7,
8. So, ayan, 8, 11 OC beads. Then, put it down. Ganito po siya, guys. Ayan. So, kailangan pantay po dito yung pagbaba natin ng ating beads. Tapos, ganito po siya. And then, saka tayo uli mag-pick up ng another 11 OC beads. Ganyan. And then, i-cross lang natin yung ating karayom dito sa ating pinick up na 11 OC beads. Ganyan po. And then, ipantay uli natin yung ating karayom. At so, yung lagayan natin ng ating claps. Tayo nang ipantay ko ulit itong ating karayom. Mag-pick up lang tayo ng itong ating pearl. Ipasok ko lang itong dalawang needle natin sa ating glass pearl. And then, put it down. Ganito siya, guys. Okay? So, ganyan lang po. Yan. And then, mag-pick up tayo ng 15O. So, ang pipick upin natin dito ay 8. Yes, nag-pick up ako ng 8, 15O. So, dito, ito yung karayom natin sa right side. So, ito yung nasa left side natin. So, mag-pick up yung aking left side ng 8 din na 15O. Kasi, bawat karayom ito ay magpipick up tayo ng mga beads. So, medyo mahirap mag-ano ng beads, guys, kasi dalawang karayom yung gagamitin natin. 4, 5, 6, 7, 8. So, guys, diba? So, ngayon, dito sa aking right side na needle, ibabalik dito sa ating next na pearl. Yan, diba dito tayo yung ating nanggaling yung ating wildfire. So, bababa ako dito para umakyat uli siya. Ayan. Parang umikot lang yung ating beads. So, magiging ganito siya, guys. Yan. Ganun din yung gagawin natin dito sa aking left side na karayom. So, kung anong ginawa tayo sa ating pearl, magiging ganito po ang ating, yan. Ganito po siya, guys. Okay? Mag-pick up tayo ng ating bicon. So, ipantay uli natin yung ating dalawang needle. So, and then, saka ulit tayo mag-pick up ng ating pearl. Yan, pick up natin yung pearl. Yung dalawang needle ko ay ipasok lang natin dito. Then, put it down. Ganito ulit siya, guys. Okay? So, ganyan. Pick up 8, 11 OC beads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yan. 8 na 11 OC beads. And then, dito sa ating left side, ay mag-pick up lang ako ng 8 din. Ito po siya. So, dito sa aking right side na needle, ay going back here sa ating pearl. Okay? Ganyan. And then, itong sa ating left side na pearl, ay ganun din kung anong ginawa natin sa right side, ganun din yung gagawin natin sa ating left side na pearl, na needle. So, ganito lang po siya, guys. Uli sa inyo, at saka tayo mag-proceed sa next nating gagawin. Ang bicon, and then yung pearl. So, ganito. So, kung ano yung ginawa ko dito sa ating first step na pearl at saka second step na pearl, ganun din yung gagawin natin. So, sa right side ko na karayo, mag-pick up lang tayo ng 8, 15O at saka sa left side natin na needle ay mag-pick up din ng 15O, yung 8 na 15O. So, then, going back here sa ating pearl,
And then, ganun din yung gagawin natin sa ating left side na pearl. So, hanggang sa matapos ko, kasi i-base ko ito sa aking arm's rest, ang aking size ng bracelet na gagawin. So, ko na yung ating ginawang bracelet. So, itong ginawa ko na bracelet ay ka-size lang ng aking arm's rest. So, depende po yan sa ating pearl. Yan, dito. Dito tayo nag-stop. And then, ang gagawin ko, kukunin ko lang itong ating needle. Mag-pick up lang ako ng 11O. And then, i-cross ko dito yung ating sa left side ko na needle. Ganyan. Ganito guys. And then, put it down. So, ganito po ang ating beads. So, each needle ng 4 11OC beads. Yan. And then, dito sa aking left side, 2, 4. Ayan. So, 4. And then, put it down. So, kukunin ko itong aking needle sa left side. Itong left side ko na needle ay papasok dito sa ating right side na beads. So, para easy po sa inyo. Yan. So, put it down again. At ganito na po yung ating sa kanyang dulo. So, kukunin ko aking right side na needle. I-continue ko dito sa ating beads na 4. Ganyan. Tapos, dito sa ating sa gitna na ating beads. Ganyan. So, itong ating left side na needle, papasok dito sa ating gitna din na beads. Yan. So, ganito na po siya guys. Okay? So, dito natin ilalagay yung ating clasp mamaya. So, hindi na natin yan i-secure kasi nabi-secure na natin siya ng ating dalawang karayom at saka ng ating thread. So, dito sa ating right side na needle, ang next nating gagawin ay going here sa ating L15O. Ganyan. So, dito tayo mag-stop. So, skip natin itong 115O dito sa baba. Ganyan. At saka tayo mag-pick up ng 11OC beads na dalawa. And then, skip natin itong ating beads dito sa next natin na pearl. Skip yung isang beads. Balik, pupunta tayo dito sa another 15OC beads. Oops. Wait lang. Okay. Ayan. So, ganito po siya. At saka tayo pupunta dito sa next na beads. Ganyan guys. Okay? Ganito lang siya guys. Okay? So, kung anong ginawa natin dito sa right side, ganun din yung gagawin natin dito sa left side na karayom. So, bababa tayo dito sa beads. And then, dito sa next na bead, skip lang natin yung ating beads dito. Yan, skip lang po dito yung beads. Pick up tayo ng 11O na dalawa. Skip itong next natin na beads dito. Going here sa next natin na mga beads na 15O. Ganyan. So, ganito po yun guys. Kung anong ginawa mo dito sa left side at saka sa right side natin ng karayom, kailangan parehas po ang
lagay nyo ng beads. Kasi kung halimbawa, ito lang ang gagamitin nyo na thread or ito yung karayom natin na sa right side ang gagamitin nyo, magkukurve yung ating bracelet. Hindi maganda guys. So, kailangan ko ulit sa inyo guys para makuha niyo ang aking ibig sabihin. So, dito tayo mag-start ulit sa, dito sa aking right side na beads. Dito tayo mag-start po ng 211.0. Ganyan. So, i-focus sa next natin na pearl, skip natin itong 111.0 dito. Yung skip natin yung 15.0 CBs dito. At going up here sa mga 15.0 CBs. Ganyan. Ganyan sa guys. Okay? And then going down here. So, ganito guys. Diba? Ganyan na ganyan po. Left side na needle, mag-pick up ako uli ng 211.0. Ganyan. So, skip natin itong ating beads dito na 15.0. Going down here sa mga 15.0 na nakalagay dito sa ating pearl. So, ganito po guys. Ito guys, kung anong ginawa, pinakita ko sa inyo, ganun lang po yung gagawin natin. So, kailangan guys, gamitin nyo po itong dalawang side by side po yung gagamitin natin na needle kasi yung nga sinabi ko kanina, magkukurve po yung ating bracelet. Hindi maganda kapag iisang needle lang ang ating gagamitin. So, kailangan dalawa sila guys kasi para mag-level yung ating bracelet. Kasi pag hindi nyo ginamit itong dalawang thread dito at saka yung needle, hindi talaga siya maganda yung ating bracelet. Magkukurve siya, hindi siya maganda. So, continue ko ito hanggang sa matapos natin itong nilagay yung ating mga 11 C beads dito sa ating mga beads. Ngayon natapos ko na yung ating bracelet guys. Ito na po siya. Yan. So, na-secure ko na rin siya at saka dito na nag-stop yung ating wildfire dito sa gitna ng ating beads. So ngayon, ito na po yung purpose ng ating paggagamit ng ating thread sap. Tanggalin ko lang ito. At i-cut na natin itong ating mga excess na mga thread. So, dahan-dahan lang po. Ang paggamit nito guys ay dito i-push lang natin ito. At kung makikita nyo ay umiilaw na po siya. So, ganyan. Nakikita nyo umiilaw na po siya. So, yan. Saka dito sa kabila. So, unlike doon sa ginagawa ko na isa nung pag ginagamit ko ay yung aking lighter. So, medyo mahirap. So, kung makikita nyo, may natira pa na excess na thread. So, gagawin lang natin, idahan-dahanin lang natin siya na sunugin itong ating thread dito na hindi siya mahalata. Yan. So, ganyan lang po. At saka itong sa kabila. So, para malinis ang pagkagawa natin. So, may makikita pa tayong extra dito na thread. So, kailangan natin So, yan. So, diba? Napakaganda at napakalinis. So, hindi na kayo magwo-worry na maikakat nyo yung ang ibang thread natin. So, ganito na yung ating mga bracelet guys. Lagay na natin yung ating clasp. So, ito yung purpose ng ating thread sap. So, napaka-easy siya at hindi ka na magwo-worry kung maikakat mo yung mga wildfire. So, push lang dito at nakikita nyo ay umiilaw na po siya. So, ilalagay na natin yung ating clasp dito sa ating bracelet. Open lang natin yung ating jump ring. Ganyan. So, kaya pasok lang yung itong ating clasp dito. Yan. At saka itong ating bracelet. Ilagay lang dito. And then, close. Okay. So, ito na guys. Natin. So, yan. Ginawa ko ditong isa. Itong kulay pink.
Ay, ito pala ay maliit itong kanyang clasp na in-order ko. So, medyo hindi ako happy dito kasi dahil napakaliit kasi niya guys, kaya ang hirap siya ilagay sa aking arms rest. Tingnan nyo. So, medyo hindi ako satisfied dito sa clasp na maliit. Ayan, napakahirap niyang ilagay sa aking arms rest. Nagkaroon ako ng trouble sa paglagay sa aking kamay. Ayan, napakaliit niya. So, siguro unlike dito, maganda ito kasi medyo malaki siya. Kaya maganda siyang ilagay sa ating arms. So, yan. So, anyway, so ito na yung ating ginawang mga bracelet. So, I hope na may natutunan na naman kayo sa paggawa ng bracelet na to. At see you again sa atin. May bago na naman akong design na i-share sa inyo. At ito ay para sa mga beginners pa na nag-i-start na maggagawa ng mga bracelet. So, tingnan nyo guys. Ito combination ng napili natin na kulay. Ito na, at saka attractive pa siya tingnan. So, sa mga pink lover dyan, yan, maganda po ang kulay na to. So, yan lang po yung mga tutorial natin ngayong araw na to. Sana nag-enjoy kayo. And see you again sa next video natin. And thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po.